Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. TMX 125 Alpha dinala dito ni boss upang ipaayos. Pinagawa niya itong motor niya kahapon. Ilang araw ginawa? Dalawang araw ginawa. Ang pinapagawa ni boss ay i-adjust lang ang kanyang tapet dito. At nagkataon naman na napakahirap tanggalin daw ng cylinder head bolt cover, kaya ginawa nila nag-welding. Nung pagka-welding nangalaglag yung mga tawag dito, yung mga ribaba ng welding, yung flux na tinatawag, kaya ginawa nila, binuksan nila yung makina. Nung pagkabukas ng makina, ito na yung nangyari at hindi na matadyakan. Hindi na matadyakan mga boss. Hindi na matadyakan. Ang sinasabi ni ng may-ari, nung umandar, sobrang ingay ba? Oo, kumakalampag. Kumakalampag daw, sobrang ingay. So, yan ang ating aalamin kung ano yung ginawa nung unang mekaniko rito. So, i-update ko kayo mamaya-maya. Kaya naman sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo step by step kung ano nga ba yung maling pagkasa ng naggawa nito. So, ang gagawin lang natin, tanggalin na muna natin dito yung kanyang magneto cover. Minsan, experience ko na yan, may lumuluwag dyan, dahilan kung bakit hindi matadyakan. So, tatanggalin na muna natin yan. At sa pagkakataong yan mga padreng, hindi natin mahugot yung pin dito sa kanyang starter gear. So, ibig sabihin, mali yung pagkapasok niyan sa liwa dun sa kanal. So, ang gagawin ko lang dyan, tatanggalin ko yung mismong starter para mahugot na lang natin yan ng minsanan. Pati yung kanyang magneto cover. So, may tornilyo yan sa loob eh. So, tingnan natin kung mahuhugot natin. Tanggalin na muna natin yung starter. Shout out kay Tatay Ernie ng Wawa Pilar, Hermosa, Bataan. Shout out kay OMG ng Almasen, Hermosa, Bataan. Shout out kay Sir Raymond Cape from Florida Blanca. Shout out kay Lakay-Lakay ng Pulo, Hermosa, Bataan. Shout out sa inyo mga boss. Mga padreng, kung nais yung magpagawa at taga-Bataan lamang kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. Pwede nyo rin po ako message sa aking Facebook page at pag-usapan natin yan. At sa pagkakataong yung mga padreng, nabaklas na natin yung magneto cover. So, wala naman ako nakitang diferensya na sumabit. Bakit nga ba hindi matadyakan itong motor na ito mga boss sa tingin nyo? So, ang ginawa lang daw nila dito, binuksan yung cylinder head, yung block, yung magneto, pati yung clutch binuksan daw. Ewan ko, nagtataka nga yung may-ari. Tune up lang, nauwi sa overall. So, ayan inikot ko yung magneto, hindi natin maikot. Ibig sabihin, kailangan na natin baklasin yung bangko, yung tangke, yung kanyang cylinder head. So, posibleng nakalangan yung ating piston, kaya hindi natin maikot yung magneto. So, tanggalin na muna natin yan. Siyempre, ang una natin babaklasin dyan, yung tatlong tornilyo na 10mm dito sa cylinder head cover. At pagkabaklas niyan mga padreng, susunod ko naman na baklasin yung mga bracket na yan. So, 12mm yung kanyang sukat. Mga padreng, napaka-importante na dapat sa pag nagbabaklas tayo ng makina, kung hindi naman natin ganong kabisado, picturean natin para hindi tayo malito sa pagbalik. So, ganun yung ginagawa ko pag yung motor, hindi ako pamilyar. So, pipicturean ko muna yan para madaling ibalik. Sa picture pa lang makikita na natin kung paano natin binaklas. So ayan, isunod naman natin yung tatlong tornilyo dito sa kanyang rocker arm. Ang sukat niyan 12mm. So gumagamit lang ako dyan ng box para hindi bumilog yung kanyang tornilyo. So syempre dapat tanggalin nyo rin yung tambutso para matanggal natin dyan. Tapos yung kanyang carburetor tatanggalin natin. May
sa kanyang manifold. Merong dalawang 8mm yan. Ang ginagawa ko dyan mga padreng, pag magbabaklas ako ng cylinder head ng rocker arm, tinatap dead center ko muna, tapos linuluwagan ko yung valve tappet niya. So hindi ko lang pinakita. So ayan, natanggal na natin. So yung kanyang rocker arm wala namang problema, may dalawang dowel po yan. So dito walang problema. So tanggalin natin yung push rod. So okay naman yung push rod. Nakita ko meron pang sinulid, siguro nahuhulog yan nung kinakabit niya. So ginabi na daw yung nagagawa, inagyan niya na ng sinulid para hindi mahulog. So isunod natin yung apat na cylinder head bolt. So apat yan, may mga washer. O tanggalin natin yan. So dito pa lang sa pagtatanggal ko ng apat na cylinder head bolt, nakita ko na yung problema. So pagkabaklas niyan, ipapakita ko sa inyo yung problema. Sa video na ito, hindi tayo naninira ng mekaniko, bagkus tutulungan natin sila para matutunan nila yung mga proper. So baklasin na muna natin yan, ipapakita ko yung maling kasa para sa susunod na halimbawang may nakapanood nito na ganito, ganyan ang tamang pagkasa. So tanggalin na muna natin to. Dito pa lang sa kanyang barbula ay nagkaroon na ng problema. So ito yung kanyang cylinder head. So ayan, bali binaklas daw nila yan. So ayan naiikot na natin. Ayan di ba, naikot na natin yung kanyang piston. Sa madaling salita, may problema ito sa kanyang timing, kaya hindi natin kanina maikot yung magneto, nagsasalubong na yung mga barbula. So pag ganyan ang issue, ibig sabihin pag push rod type, ang timing niya nandun sa mga cam gear tsaka timing gear. So pansinin nyo itong spring mga boss, baligtad. Yung pino, siya dapat yung nasa ilalim. So tingnan nyo yung kabila, yung pino nasa ibabaw, dapat yung pino dapat nasa ilalim. So itatama natin yan, tatanggalin natin, ipapakita ko sa inyo. So gagamit lang ako dyan ng valve breaker. So nabibili to sa mga tindahan ng mga pyesa. So pwede kayong bumili niyan para hindi kayo mahirapan magtanggal. So ayan yung pino na yan, dapat ganyan ang kabit. So ibig sabihin dito pa lang nagkamali na. So tanggalin din natin yung isa. Ganun din, mali din yung pagkakasa. So ayan, okay naman yung barbula, hindi naman bumaluktot dahil nga nung kinasa na tong makina, hindi na nila napaandar pa. Kaya napaganda pa yon dahil hindi nasira. So tanggalin natin yung isa. Tingnan nyo yung kanyang spring at baligtad. Dapat yung pino, yung matigas sa ilalim, yung malambot dun sa ibabaw. So magpapalit na rin ako dyan ng valve seal. So eto, yung barbula na to, hindi rin siya baluktot. So absuelto naman yung may-ari. So ang kagandahan niyan, dahil dinala rito sa ating shop, so hindi na dapat pang hinayangan ni Padreng o ng may-ari itong pagkagastos niya, dahil pupuliduan natin yan, kakarbonin yung mga piston ring. So lumabas na lang, nauwi na lang sa pagka-refresh. So napaganda pa. So dapat yung pino dun sa ilalim. So ganyan ang pagkasa niyan. So ibabalik ko yan dahil i-check ko kung may singaw yung barbula. So damay-damay na yan para pag binalik natin, siguradong okay na okay yung makina. So ito lang, gumagamit lang ako nitong pambalik nung ating cutter valve lock. So tinutulak lang na ganyan ayan diba? Okay na, nabalik na natin. So pakita ko sa inyo. So ayan yung magaspang sa ibabaw, yung pino sa ilalim. So naikot na natin yung magneto kanina. Ibig sabihin wala namang kinalaman yung dito, yung spring ng barbula. Kahit naman baligtad dyan, dapat maikot natin yung ating magneto. At sa pinakamadaling salita mga Padreng, nandito yung problema niyan, dito sa cam gear tsaka yun sa kanyang timing gear. So tinanggal ko na yung oil seal. I-check natin yung kanyang timing. May O mark po yan na dapat magkatapat yung cam gear tsaka yung ating
timing gear. So ang gawin lang natin, tanggalin natin yung pin ng kanyang cam gear. 8mm yan. So tatanggalin natin yan mamaya pag binaklas natin. So silipin na muna natin yung kanyang timing. So ayan o, silipin natin. Ayan o, yung letter O. So napansin ko hindi siya nakatapat. So sa liwa. Ayan o, nakikita ba? So hindi magkatapat. So ipapakita ko sa inyo yung tamang pagkasa niyan. Dapat yan O sa O. Kasi once na sa liwa po yan, talagang hindi nyo matatadyakan yan. So pipitin ko uli. I-check ko. So ayan. So malayo talaga ang kanyang timing. So ibig sabihin kailangan na natin tanggalin yung kanyang cam gear at itatama natin. So ayan o, malayo talaga. Dapat yan O sa O. So tatanggalin natin yung kanyang cam gear. So tanggalin na muna natin to 8mm. Yan. Walang time flies. Time flies. Tapos sugutin natin yung shafting. Ito yung kanyang shafting. Yan, may washer. So papakita ko sa inyo kung bakit hindi matadyakan. Sugutin natin to. Ayan o. May makikita tayong O. Ayan o, yung O na yan, tatapat po yan dito sa O. Dito sa O. So try nating itapat. So hindi nila na itapat. So ayan, tapat natin. Yun o. Magkatapat na sila mga boss. Ayun yung 0. Tapos ito yung 0. Kung bakit di nila mapaandar. So yan ang naging issue. So yun na yung mga pyesa. Hindi ko na papakita yung pagbabalik. So mamaya papaandarin natin yan. At itatama natin yan. So ayan na nga mga padreng, na ibalik na natin, na-adjust na natin yung barbula. Yun lang talaga yung request ng may-ari, ma-adjust yung barbula. So itatry nating paandarin yan, yung spring, baligtad, yung kanyang cam gear, timing gear, saliwa dun sa timing. So yun ang nakita kong problema. So try na nating paandarin yan. Kaya naman kung na-encounter nyo yung ganitong problema, sundan nyo lang video. So i-try na nating paandarin. Hindi matadyakan yan. O paandarin natin. Ayan o mga boss o. Good na good na. Bali nagpalit lang tayo ng valve seal tsaka oil seal sa magneto. So yun lang pinalitan natin at kinarbon na rin yung piston ring. Mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Paki-follow na rin po yung aking Facebook page. Thank you po sa inyo sa walang sawang pagsuporta. God bless at mabuhay po kayo.